Ang habagat ay hindi pa tapos. Ngayong hapon, ang southwest monsoon ay nananatiling malakas sa northern at central Luzon at ang coastal waters sa mga lugar na ito ay umabot na sa 3.4 metro. Ito ay ang pinakamataas na alon na aming naitala sa buong panahon ng habagat ngayong taon. At habang ang Ilocos Region, Metro Manila, Cagayan Valley, at Cordillera ay patuloy na nakakaranas ng malakas na ulan ngayong hapon, ang mensahe ay nananatiling malinaw. Ang habagat ay nandito, ito ay malakas, at ang ating vigilance ay hindi pa dapat huminto. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong Huwebes, ika-4 ng Hunyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming isang ulat ng isang southwest monsoon na nagbabago ng kanyang coverage, ngunit nananatiling malakas at seryoso para sa maraming bahagi ng Luzon. Simulan natin sa pinakabagong sinopsis ng ating panahon ngayong hapon. Ang southwest monsoon ay kasalukuyang nakakaapekto sa northern at central Luzon ngayong hapon. Pansinin ang pagbabago mula sa kahapon. Kung kahapon ay northern Luzon, central Luzon, at kanlurang bahagi ng southern Luzon ang saklaw ng habagat, ngayong hapon ay ang coverage ay nag-shift at nagbago. Ang Western Visayas at Mimaropa ay hindi nakasama sa opisyal na sinopsis ngayong hapon, ngunit ang northern at central Luzon ay nananatiling nasa gitna ng epekto ng southwest monsoon. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong hapon. Para sa Ilocos Region, Zambales, at Bataan, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng occasional rains dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Para sa mga residente ng Ilocos Region, ang occasional rains ay hindi nangangahulugang ligtas na. Ang mga lugar na matagal nang umuulan sa nakaraang ilang araw ay may saturated na lupa na mas madaling mag-landslide at bumaha. Manatiling mapagmatsyag kahit na ang ulan ay tila nagpapahinga. Para sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Cavite, at Batangas, ang mga lugar na ito ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Para sa Metro Manila, ang scattered rains at thunderstorms ngayong hapon ay nagdadala ng patuloy na panganib ng urban flooding sa maraming lugar. Ang mga lugar tulad ng Marikina, Malabon, Navotas, at iba pang mababang lugar sa ating lungsod ay dapat na nananatiling nasa mataas na antas ng pagbabantay. Ang mga motorista ay pinapayuhang mag-ingat sa mga daan na madaling mabaha at maging handa para sa posibilidad ng malalim na tubig sa ilang bahagi ng lungsod. Para sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, ang scattered rains at thunderstorms ay nagdadala ng mas mataas na risk ng landslides sa mga bundok na lugar. Para sa mga komunidad sa Benguet, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Apayao, at Abra, ang patuloy na ulan sa nakaraang ilang araw ay nagpapataas ng risk ng landslides ngayong hapon at gabi. Manatiling mapagmatsyag at handa na lumipat sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong hapon, mayroon kaming isang napakakritikal na impormasyon para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa Luzon. Para sa Northern Luzon at Central Luzon, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa timog kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang magaspang at umabot sa 1.2 hanggang 3.4 metro. Ang 3.4 metro na alon ay isang napakamapanganib na kondisyon ng karagatan. Ito ang pinakamataas na alon na aming naitala sa buong panahon ng habagat ngayong taon. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa Northern at Central Luzon, ang mensahe ay hindi maaaring maging mas malinaw. Huwag maglayag ngayong hapon at gabi. Ang 3.4 metro na alon ay maaaring mag-overturn ng kahit malaki pang bangka. Ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga kasama ay mas mahalaga kaysa sa anumang kita. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog patungo sa timog kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro.
Ang mga lugar na ito ay mas manageable para sa maritime operations. Ngunit ang regular na pagsuri ng weather updates ay palaging inirerekomenda bago maglayad. Para sa temperatura at halumigmig ngayong hapon, ang panahon ay nagpapakita ng bahagyang pagbabago mula sa kahapon. Ang pinakamababang temperatura ay 25.4 degrees Celsius na naitala ngayong alas 6 ng umaga at ang pinakamataas ay 31.8 degrees Celsius na naitala ngayong tanghali. Ang 31.8 degrees ay bahagyang mas mataas kaysa sa 31.0 degrees kahapon, nagpapakita ng bahagyang pagbabago sa thermal pattern ngayong araw. Ngunit ang temperatura ay nananatili pa ring mas mababa kaysa sa sobrang init ng nakaraang ilang linggo, nagpapakita ng cooling effect ng southwest monsoon. Ang pinakamababang relative humidity ay 61% ngayong alas 1 ng hapon, at ang pinakamataas ay 88% ngayong alas 2 ng madaling araw. Ang mataas na relative humidity ay nagpapakita ng patuloy na moist na atmosphere na nagdadala ng mas mataas na posibilidad ng ulan sa maraming bahagi ng bansa. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila bukas, ang araw ay sisikat ng alas 5:26 at lulubog ng alas 6:23. Ang buwan ay sisikat ng alas 10:22 ng gabi bukas at lulubog ng alas 9:14 ng umaga. Ang illumination ng buwan bukas ay 77%, nagpapakita na ang buwan ay patuloy na humihina mula sa full moon ng nakaraang linggo. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong hapon at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang southwest monsoon ay nananatiling malakas sa northern at central Luzon ngayong hapon. Ang raw seas na umabot sa 3.4 metro sa mga western seaboards ng northern at central Luzon ay nagpapakita ng lakas ng pinahusay na habagat. At ang patuloy na maulap at maulan na panahon sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Cavite, at Batangas ay nagpapakita na ang rainy season ay fully established na sa ating bansa. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, at Calabarzon, ang mensahe ngayong hapon ay nananatiling malinaw. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. Tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay on standby at ready. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa lahat ng weather threats. Ang susunod na weather update ay ilalabas bukas ng alas 4 ng umaga. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang habagat ay nandito pa. Ang mga alon ay mataas. At ang ating bansa ay kailangang maging handa. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.